Breaking news mga kabayan, China nagpanik na sa pagbisita ng spy chief ni President Donald Trump sa India. Bakit kaya? Pangalawang breaking news, Houthis, matindi ang naging ganti. Inatake ang American warship sa pangatlong beses sa loob lamang ng 48 hours. Pangatlong breaking news, President Donald Trump nagalit sa ginawa ng Europe. Ano kaya yun? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Iran-backed Houthi rebels sa Yemen ay nag-claim noong Lunes na 2 beses nilang inatake ang isang American aircraft carrier group sa loob ng 24 oras at tinawag ito bilang retaliation para sa mga deadly US strikes. Ang mga Houthi ay unang nagsabi na naglunsad sila ng 18 missile at isang drone patungo sa aircraft carrier na USS Harry Truman at ang mga kasamang barkong pandigma sa Red Sea. Pagkatapos ng ilang oras, ipinahayag nila na naglunsad sila ng pangalawang round ng pag-atake. Wala namang agarang pahayag mula sa Estados Unidos tungkol sa mga claim ng pag-atake ng mga Houthi. Ayon sa isang hindi nagpakilalang opisyal ng Estados Unidos, ang mga Houthi ay naglunsad ng mga drone at hindi bababa sa isang missile ang isinagawa sa unang pag-atake na kanilang kinlaim. Sinabi ng opisyal na nagsimula ang mga pag-atake bandang 12 AM ng Sabado at Linggo, kung saan naglunsad ang mga Houthi ng 11 drone at least 1 missile sa loob ng 12 oras. 10 sa mga drone ay tinamaan at nakuha ng mga fighter jet ng US Air Force at ang isa ay naharang ng isang Navy FA-18 fighter jet. Ang missile ay nahulog sa tubig malayo sa barko at walang sinuman ang lumapit sa pag-atake, ang aircraft carrier man o ang mga warship sa grupo nito. Samantala, sa iba pang mga balita, nais ni Pangulong Emmanuel Macron ng France na manguna sa isang charm offensive upang hikayatin ang mga bansa ng European Union na itigil ang pagbili ng mga kagamitang pandepensa ng Estados Unidos at bumili na lamang ng mga produkto ng French at European. Si Macron, na matagal nang nananawagan upang ituon ang defense spending sa mga European Union products, ay nagsabi na nais niyang kumbinsihin ang iba pang mga bansa sa Europa na kasalukuyang bumibili sa Amerika at lumipat na lamang sa mga local options. Ayon sa kanya, noong Sabado sa isang panayam sa ilang French media, kabilang ang Nice Matin at Le Parisien, ang layunin ko ay pumunta at kumbinsihin ang mga European states na nasanay ng bumili sa Amerika. Ang mga bumibili ng Patriot ay dapat alukin ng bagong henerasyon ng Franco-Italian na SAMP-T. Ang mga bumibili ng F-35 ay dapat alukin ng Rafale. Iyon ang paraan upang tumaas ang rate ng produksyon, pahayag niya. Ang mga pahayag ni Macron ay naganap habang ang mga miyembro ng NATO sa Europa ay naging dependent sa mga armas ng Estados Unidos. Ngayong buwan, kinumpirma ng Netherlands at Belgium na patuloy silang bibili ng F-35 fighter jets na gawa ng Amerika, habang ang Portugal ay nag-aalangan na palitan ang kanilang mga US-made F-16 fighter jets ng mas modernong F-35s dahil sa kamakailang posisyon ng Estados Unidos sa konteksto ng NATO. Sinabi ni Macron na hiningi niya sa mga defense companies ng France na bawasan ang mga red tape at ang mga cost upang maging isang mas attractive na option, ayon sa ulat ng Nice Matin. Pinaliwanag din ng Pangulo ng France kung ano ang maaaring itsura ng posibleng pag-deploy ng mga European troops sa pagtulong sa Ukraine. Ang layunin ay mag-deploy ng ilang libong tao bawat bansa sa mga key area upang magsagawa ng mga training programs at upang ipakita ang aming long-term support. Sinabi ni Macron na ang mga kondisyon na inilatag ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia upang sumang-ayon sa isang tigil putukan sa Ukraine ay hindi katanggap-tanggap. Ayon kay Macron, ang ibig sabihin nito ay isang partial invasion sa Ukraine at isang freeze sa labanan
nang hindi nagbibigay ng anumang seguridad o garantya para sa hinaharap. Sa iba pang mga balita, sinabi ni Tulsi Gabbard, ang Director of National Intelligence ng Estados Unidos, noong Lunes na si Prime Minister Narendra Modi, tulad ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, ay kumikilos ng praktikal at makatarungan sa pagharap sa China. Binanggit niya na parehong gagampanan ng dalawang pinuno ang isang mahalagang papel sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon. Sa isang panayam sa news agency na ANE, nang tanungin kung itinuturing ba niyang isang key player ang India sa Indo-Pacific sa gitna ng mga banta ng China, sinabi ni Gabbard na si Prime Minister Modi ay nagsusumikap na mapanatili ang isang balanse na makakatulong upang maiwasan ang labanan. Ayon kay Gabbard, noong siya ay nasa India para sa isang official visit, ang aking naa-appreciate kay President Trump at sa kanyang approach, pati na rin sa ilang mga komento na narinig ko kamakailan mula kay Prime Minister Modi, ay ang pagiging praktikal at makatarungan nila. Naghahanap sila ng balanse na sana ay makakatulong upang maiwasan ang anumang uri ng labanan. Binanggit niya na pagdating sa China ay may mga challenges at opportunities at mayroon tayo ng dalawang pinuno ng dalawang napakahalagang bansa na magpi-play ng isang central role sa pagharap sa mga challenges, pag-resolve ng mga issue kung saan nag-e-exist ang mga ito, at pati na rin sa pag-maximize ng mga opportunities. Ang ating goal ay ma-achieve ang peace upang ma-increase ang prosperity at ma-ensure ang stability and security para sa pareho nating mamamayan maging ang mga nasa rehiyon. Samantala, sa iba pang mga balita, anong ginagawa ng mga sundalong North Korean sa Kursk, Russia? Parang kakaibang view, di ba? Mga sundalo mula sa isa sa pinakalihim na rehimen sa buong mundo, naroon sa Russia, libu-libong milya ang layo, sa gitna ng giyera laban sa Ukraine. Pero ang paliwanag sa likod nito ay kasing gulo ng mismong tanong. Isang alyansa sa pagitan ni Vladimir Putin at Kim Jong-un ang tila nagdadala ng Cold War politics sa 21st century. Kaya ano nga ba ang dahilan? Ideolohiya ba ito? Estratehiya? O baka namang isang desperadong hakbang? Paano nga ba nagkaroon ng ganitong hindi inaasahang alyansa? Magandang tanong, lalo na't hindi naman interesadong sakupin ng North Korea ang Ukraine. Pero ang mga dahilan nito ay nag-ugat pa sa isang depensibong kasunduan na binuo ni Putin at Kim Jong-un noong 2024. Ang kasunduan na opisyal na inaprubahan ng North Korea noong November 12, 2024 ay nilagdaan eksakto sa panahon kung kailan inilunsad ni Putin ang kanyang Kursk counter-offensive. Ayon sa kasunduan, obligadong tumulong ang bawat bansa sa isa't isa sakaling sila'y atakihin ng ibang bansa. Kung parang pamilyar ito, tama ka. Halos katulad ito ng Article 5 ng NATO Charter, kung saan ang pag-atake sa isang miyembro ay itinuturing na pag-atake sa lahat. Sa kasong ito, nang inatake ng Ukraine ang Kursk, ipinasok ng North Korea ang kanilang mga sundalo para ipagtanggol ang kanilang alyado, ang Russia. At ito ang eksaktong nangyayari ngayon sa Kursk. Ang plano ng Ukraine noong early August ay makuha ang teritoryo para gamitin itong bargaining chip laban sa Russia. Ang ideya, isasauli ang Kursk kapalit ng mga teritoryong sinakop ni Putin sa Ukraine. Habang maaaring ito pa rin ang layunin, ang nangyari sa Kursk ay tila nag-trigger sa depensibong kasunduan ng Russia at North Korea. Ngayon, dumarating ang mga North Korean soldiers sa Russia dahil sa atake ng Ukraine sa Kursk. Ginagamit ni Putin ang invasion na ito bilang dahilan para isama ang North Korea sa giyera. Noong October 18, 2024, iniulat ng BBC ang pagdating ng mga sundalong North Korean sa Russia. Ayon sa nangungunang ahensya ng espiya ng South Korea, humigit kumulang 1,500 na sundalo ang ipinadala ni Kim Jong-un. Pero ayon naman kay Volodymyr Zelensky, ang impormasyon ng intelligence ng Ukraine ay nagsasabing nasa 10,000 na ang dumating. Ang mga ulat mula sa South Korean media ay nagbigay pa ng mas mataas na bilang, umaabot ito sa 12,000. Ngayon, tila tama ang ulat ni Zelensky o ng South Korean press.
Ayon sa Kyiv Independent, ang bilang ng mga North Korean soldiers na nasa Russia ay higit sa 10,000. Karamihan sa kanila ay ipinadala sa isang napaka-espesipikong lokasyon sa Russia. Ayon kay Pentagon spokesperson Vedant Patel, ngayon, kumpirmado naming higit sa 10,000 North Korean soldiers ang ipinadala sa silangang bahagi ng Russia at karamihan sa kanila ay nasa far western Kursk Oblast. Doon sila nagsimulang makilahok sa combat operations kasama ang Russian forces. Dagdag pa ni Patel, tinuturuan ang mga North Koreans gumamit ng artillery, drones at iba't ibang combat skills tulad ng trench clearing. Ang trench clearing ay isang critical na skill sa giyera, lalo na sa Kursk kung saan mabigat ang paggamit ng trenches at fortifications na itinayo ng Ukraine. Dahil dito, nagiging mas malaking banta ang presensya ng North Korean soldiers para sa Ukraine. Pero hindi pa dito natapos ang masamang balita. Noong November 10, 2024, iniulat ng The New York Times na hindi lamang ang 10,000 o 12,000 na sundalo ng North Korea ang dapat alalahanin ng Ukraine. May mas malaking plano si Putin, isang kontraopensiba na binubuo ng pinagsamang puwersa ng Russian at North Korean soldiers na aabot sa 50,000 na sundalo. Dahil sa pagsali ng North Korea, nagawa ni Putin na bumuo ng malaking puwersa nang hindi kinakailangang tanggalin ang kanyang mga sundalo mula sa mga ongoing offensives sa Donbas. Handa na ang Russia na magsimula ng isang giyera sa maraming front, isang estratehiya para mapanatili ang pokus sa Ukraine habang tinataboy ang mga mananakop sa Kursk Oblast. Ganito ang narrative na pilit na itinutulak ni Putin at ng Kremlin. Ayon sa The New York Times, ang napakalaking kontraopensiba ay magsisimula sa mga susunod na araw at nagkatotoo ang prediksyong ito noong November 12, 2024. Iniulat na ipinadala na ni Putin ang 50,000 na sundalo patungo sa Kursk upang muling bawiin ang Russian territory. Ang layunin, makamit ang isang glorious victory para maibalik ang tiwala ng mga tao sa Russia. Pero hindi ito naging madali. Ang kontraopensiba ng Russia ay nagsisimulang gumuho habang unti-unting winawasak ng Ukraine ang mga puwersa nito. Bagamat malaki ang bilang ng mga sundalo ng Russia at North Korea, may mga malinaw na problema. Ayon sa intelligence ng Ukraine, halos isang buwan lang ang training ng mga North Korean soldiers sa paggamit ng Russian weapons. Dahil dito, mas maganda sa papel ang plano ni Putin kaysa sa aktwal na labanan. At mabilis na pinatunayan ito ng Ukraine. Unti-unting bumagsak ang unang wave ng kontraopensiba ng Russia na muling naglalantad sa kakulangan ng estratehiya ni Putin. Ang unang senyales ng pagbagsak ng Russian counteroffensive ay lumabas sa social media platform na Reddit. Isang user na may username na CapableLaw7184 ang nagbahagi ng artikulo mula sa Kyiv Post na nagsasabing ang unang pag-atake ng Russia sa Kursk ay isang Black Day para sa kanila. Sa masusing pag-aaral ng artikulo, mas marami pang detalye ang naibunyag. Ayon sa Kyiv Post, noong November 12, nagsimula ang Russia ng isang malakas na opensiba. Ipinadala ang buong batalyon para atakihin ang 47th Separate Mechanized Brigade sa Kursk. Ayon sa press officer ng brigada, si Anastasia Blyshchik, naging napakasama ng resulta para kay Putin at sa kanyang pilit na binuong grupo ng mga sundalo at armored vehicles. Kahapon ay tunay na Black Day para sa mga Russian occupiers na sumubok umatake ng 5 hanggang 6 na wave. Sabi ni Blyshchik, sinubukan ng mga Russian na umatake gamit ang mga sasakyang militar, mga paratrooper at sinubukang sakupin ang mga bayan ng Ukraine, dagdag niya. Pinatunayan din niyang nawasak ng Ukraine ang 10 unit ng mga armored vehicle ng Russia. Gamit ang kanilang estratehiya, matagumpay na ginamit ng Ukraine ang kanilang mga armas para wasakin ang Russian batalyon. Naglagay sila ng mga mina sa mga estratehikong lokasyon na nagresulta sa pagkasira ng hindi bababa sa 3 armored transporters. Nagdulot din ng matinding pinsala ang mga first-person visual drones ng Ukraine sa kagamitan ng Russia. Bukod dito,
ang Stug na anti-tank systems ay ginamit para sirain ang mas malalaking sasakyang militar sa fleet ng Russia. Pero hindi lang ang 47th Separate Mechanized Brigade ang lumaban. Ayon kay Blyschik, ang iba pang armored vehicles ay nawasak din ng mga kalapit naming unit. Ang isang grupo ng mga mananakop ay nalikida. Ang mga nakaligtas ay nagtakbuhan sa mga bukirin. Bagamat nakakakilabot ang salitang liquidize, tila ito ang tamang deskripsyon. Ayon kay military analyst Yulian Robka, ang unang kontra-opensiba sa Kursk ay tumagal ng 3 araw simula noong November 9. Sa panahong iyon, sinabi ni Robka na napinsala ng Ukraine ang 28 unit ng armored vehicles at nakapatay o nakasugat ng 200 na sundalo gamit ang drones at eksplosibo. Tinawag niya itong isang sakuna para kay Putin at sa kanyang mga general. Ipinadala ni Putin ang kanyang unang pinagsamang contingent ng mga sundalong Russian at North Korean sa Kursk. Ang batalyong iyon ay binubuo lamang ng ilang daang sundalo mula sa 50,000 na sundalo na inihanda niya, ngunit nawasak ito. Sa loob ng ilang araw, winasak ng Ukraine ang unang wave ng mga sundalo, habang kaunti lamang ang kanilang naging casualty. Ito ang paulit-ulit na kwento sa giyerang ito. Maraming sundalo si Putin, pero ang kakulangan niya sa estratehiya ay nauuwi sa pagkasawi ng daan-daan, kung hindi man libo-libong sundalo nang walang malinaw na tagumpay. Matapos ang bigong unang opensiba, iisipin mong titigil muna si Putin upang magplano muli. Pero mali ka. Kilala ang leader ng Russia sa kanyang pagiging matigas ang ulo, kaya't ipinadala niya ang mas maraming sundalo sa Kursk sa pag-asang maitaboy ang Ukraine mula sa kanilang mga posisyon. Ngunit ang mga bagong wave ay mas palpak pa kaysa sa nauna, ayon sa The Telegraph. Sa parehong araw na iniulat ng Kyiv Post ang kapalaran ng unang batalyon ng Russia, ibinunyag ng UK-based media outlet ang buong kabiguan ni Putin. Ayon dito, nawawala ang 2,000 na sundalo ng Russia araw-araw sa pagtatangkang bawiin ng Kursk, habang patuloy nilang nilalabanan ang Ukraine sa silangang bahagi ng bansa. Ang bilang na ito ay halos doble ng 1,000 na sundalo na nalagasan ng Russia araw-araw noong kanilang summer offensives. Inilathala rin ng The Telegraph ang karagdagang detalye ukol sa kabiguan ng Russia sa Kursk, kabilang ang isang video na nagpapakita ng isang hanay ng mga Russian armored vehicles na bawat isa'y may sakay na 30 na sundalo na sunod-sunod na sumabog habang sinusubukang dumaan sa isang minefield ng Ukraine. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang mga sundalong iyon na direktang makipaglaban sa mga sundalo ng Ukraine. Naubos sila habang nasa daan pa lang dahil bawat sasakyan ay napilitang sumunod sa sasakyang nauna nang sumabog. Umaasang hindi sila ang tatamaan ng mga mina. Walang nakalusot. May mga update din tungkol sa kill count ng Ukraine. Ayon sa Ukrainian blogger na Deep State, ang ilan sa mga unang laban ay naganap sa isang baryo na tinatawag na Novoevonovka, mga 10 miles mula sa Sudza, na ginagamit ng Ukraine bilang command center sa Kursk. Patuloy ang sagupaan sa lugar, ngunit pabor lahat sa Ukraine. 2 sa bawat 3 armored vehicles na ipinadala ng Russia sa baryo ay nawasak na, at 300 na sundalo ang namatay. Sa kabila ng ebidensyang ito, pinipilit pa rin ng mga Russian military bloggers na matagumpay ang Kursk counter-offensive ni Putin. Sa Telegram, ang channel na 2 Mages ay nag-claim na pumapalya ang kagamitan ng Ukraine. Ayon dito, patungong Sudza, gumagamit na ang Ukrainian Armed Forces ng mga construction equipment na nakumpiska nila para makatawid sa mapuputik na kalsada dahil hindi na gumagana ang kanilang mga kagamitan. Habang daan-daan ang namamatay na mga sundalong Russian at North Korean sa Kursk, patuloy pa rin ang propaganda ng mga spokesperson ni Putin na hindi raw sapat ang NATO-supplied equipment ng Ukraine. Gayunpaman, tila sinasalungat ng mga footage ang claim na ito. Kaya ang tanong, ano na ang susunod? Mahalaga ring tandaan na nasa unang yugto pa lang ang Kursk counter-offensive ni Putin. Malayo pa ang laban para sa Ukraine dahil karamihan
sa 50,000 Russian at North Korean soldiers ay hindi pa nade-deploy. Pero ang mga unang senyales ay hindi maganda para sa Russia. Tinatayang nawawala ng Russia ng 2,000 soldiers bawat araw sa Kursk at Donbas. Kahit sabihin nating 500 lang sa bilang na iyon ang sa Kursk,